A blessed morning po. Kumusta po mga kapatid? Sabi nga po ng awit, ninulit na ni Pastor, salamat Panginoon ko sa buhay ng iglesyang ito, sa buhay ng men's ministry, sa kanila pong pagpapagal for your labor in the Lord is not in vain. Salamat sa inyo pong pangunguna sa praise and worship sa umagang ito. Thank you, Lord, sa iyong pangungusap sa bawat men's ministry na iglesyang ito. Ako po yung nagpupuri ng papasalamat sa, sabi nga po sa Psalms 136 verse 4, to Him who alone does great wonders, His love endureth forever. Kasama po ng awit kanina, sabi nga po ng awit, napakabuti mo, O Diyos. Sa iyong kabutihan, Lord, nagagawa, nangyayari ang mga bagay na hindi po namin inaasahan. Ang mensahe po sa umagang ito ay matutuhayan natin sa Jeremiah, in the book of Jeremiah. A prophetic message in the book of Jeremiah chapter 7, in verse 3, yun po ang aking pong text sa umagang ito sa kapahayagan po ng salita ng Diyos. In verse 3, Jeremiah chapter 7 sa mga may Biblia. Chapter 7 verse 3, thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, amend your ways and your doings, and I will cause you to dwell in this place. Ito pong Jeremiah chapter 7 ay sa kabuuan po ng chapter 7, mababasa po natin ang pangungusap ng Diyos from verse 1 hanggang verse 7. At inulit po dito sa verse 5, for if ye truly amend your ways and your doings, if you truly execute judgment between a man and his neighbor, ano po mapapansin po natin sa verse 3? Katulad po ito ng chapter 18, verse 11. Make your ways and your doings good. Halos katulad po ito ng chapter 26 ng Jeremiah, mga kapatid. Amen? Your ways. But yun po una dito, thus saith the Lord. Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel. Yun din po ang pinapahayag sa chapter 26. Ginamit lang po si Propeta Jeremiah upang ipahayag ang mga salitang ito sa mga Israelita ng panahon na yun. Dahil nakalimutan na nila ang Diyos. Ang Diyos na nangangalaga sa kanila. At patuloy na nangangalaga. Kung titingnan po natin, ang tubig. Kung titingnan po natin ang unang mga salita sa verse 3, thus saith the Lord of hosts, the God of Israel. Thus saith the Lord of hosts. Ano pong ibig sabihin nun? That our God is sovereign and powerful. He is sovereign and powerful to all His creations. Yun po ang ibig sabihin ng Lord of hosts. Thank you, anak. Thus saith the Lord of hosts. Makikita lamang po natin ang sinabi dito ng Diyos, pero tingnan po natin kung sino nagsasalita in verse 3.
Thus said the Lord of hosts. No. Jeremiah 3. Chapter 7, verse 3. Thus said the Lord of hosts, the God of Israel. Kung tayo po ay magbabasa, do not skip any word of the Word of God. Makikita po natin yun, thus said the Lord of hosts. Sino ba itong Diyos na ito na nagsasalita? Thus said the Lord of hosts, meaning our sovereign God, and He is powerful, and He is our sovereign God. And the power belongs to Him at Kanyang nasasakupan ang lahat po ng Kanya pong creations. Thus said the Lord of hosts, the God of Israel, says, amend your ways and your doings, and I will cause you to dwell in this place. Hallelujah. Amend your ways. Meaning po ng amend, baguhin. Yun po ang ipinapahayag ng Diyos sa mga Israelita ng panahon na yun. Baguhin ninyo ang inyong mga ugali, ang inyong mga ginagawa. And I will cause you to dwell in this place. Again, Ezekiel 12. In Ezekiel 12:25, ang sabi po dito, the Lord speak and it shall pass. For I am the Lord, I will speak, and the word that I shall speak shall come to pass. It shall be no more prolonged. For in your days, O rebellious house, will I say the word, and will perform it, saith the Lord God. Ganyan po mangusap ang Diyos sa buhay po ng mga Israelita hanggang sa panahon po natin, hindi lamang po sa lumang tipan. Hanggang sa bagong tipan po, hanggang sa panahon po natin, bilang iglesia, bilang mga mananampalataya, bilang mga creation niya na kumikilala, nagsasamba sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kumusta na po ang ating mga uga-ugali? Bakit pa nagsalita ang Diyos sa mga Israelita ng panahon na yon dito sa chapter 7? Bakit nga po mga kapatid? Dahil ang mga Israelita, natikman na nila ang pagmamahal ng Diyos. At dahil nga po na sila po ay makaranas ng kanila pong paghihirap sa Ehipto, na sila ay iniligtas ng Diyos, inalis sa pagiging slaves. Ay andito po ang naging buhay ng mga Israelita. Naging rebellious, naging, masasabi po nating, they worship idols. Nagkaroon po sila ng idolatry. Naging rebellious. At nakilala nila at naging disobedience. Nakalimutan nila ang kinikilala nilang Diyos ng panahon na yon. Naging disobedient sila, mga kapatid. At ipinapahayag ng Diyos ito sa mga Israelita ng panahon na yun. Makikita po natin ito kung kayo po'y mahilig magbasa ng Biblia in 2 Kings chapter 21 to 25. To chapter 25, mababasa po natin kung anong nangyari sa mga Israelita. Ganon din po sa 2 Chronicles chapter 33 hanggang 36, mababasa po natin mga pangyayari sa buhay po ng mga Israelita. Sa kabuuan po ng Jeremiah. Ano po ang nangyari sa mga Israelita dahil nandito po nangusap ang Diyos. From chapter 1 hanggang chapter 26. Amend your ways. Amend your ways and your doings. Baguhin nyo. Ngunit naging matigas po ang ulo ng mga Israelita. At maging, kahit na tayo po ay maging mananampalataya na, nanggaling na sa pagkakilala sa Diyos,
nangyayari pa rin po ito. Don't like to amend your ways. Patuloy na nasusunod ang sarili mga kagustuhan. Forgetting your time with the Lord. Ano pa po? Forgetting your talents and forgetting your treasures for the Lord. Ano po? Hindi ko po para saktan ang inyong mga damdamin, kundi pukawin ang mga salitang ito, mga katotohanan na ito. Ulitin ko po ang Ezekiel 12. Ezekiel 12:25, mga kapatid, tingnan ninyo ang pangungusap ng Diyos sa bawat isa sa atin. For I am the Lord, I will speak. Yan po kabuuan ng Biblia, mga kapatid. For I am the Lord, I will speak, and the words that I shall speak shall come to pass. Mangyayari at mangyayari ang sinasabi ng Diyos. It shall be no more prolonged. Hindi po patatagalin ng Diyos. For in your days, O rebellious house, will I say the word, and will perform it, saith the Lord God. Si Dia nga po, nagda-drums lang, pero may trabaho na po sa Monday yan. Thank you, Pastor. Thank you po, Pastor. Maganda nga po sa sa medyo mahirap mag-relax, Pastor. Para si Jeremiah, Pastor, sabihan, utusan ng Diyos, ikaw ang magsalita sa mga Israelita. Hindi pwede po, hindi po ako marunong magsalita. Bata pa ako. Yun po ang sagot, mababasa po niyo yan sa chapter 1 ng Jeremiah. Huwag kang matakot sa kanila, and I will be with you. Don't fear their faces, for I will be with you. Kaya yan po, mga kapatid. For I am the Lord, I will speak. Si Lord po nagsasalita sa Ezekiel, mga kapatid. Ipinapahayag po ito sa mga katigasan ng ulo ng bansang Israel. Hanggang sa panahon po natin, we are marami po tayong pribilehiyo, mga kapatid. The privileges that we have. The privileges that we have. Ano po sabi sa Matthew? In Matthew chapter 13, verse 15, ang puso pala nakakakalyo din. Dahil po sa katigasan ng ulo, sa hindi pagsunod sa Diyos, your heart became callous. Ang sa King James po is wax grows. Sa NIV, wala pong NIV si Dia. Your heart became callous po. May kalyo. Their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed, lest at any time they should see with their eyes and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted, and I should heal them. Simula po sa lumang tipan hanggang sa panahon po natin, sa ating pagkakilala sa Diyos na ating pong tagapagligtas, we are redeemed by the precious blood of our God. We are redeemed with the precious blood of Jesus. That is in 1 Peter chapter 1, verses 18 to 20. Kaya nga po yung tanong ko sa inyo, bakit ganun lamang ang salita ng Diyos sa mga Israelita in verse 3, amend your ways. Amend your ways and your doings. You know why? Dahil po,
ang mga Israelita po, nung panahon na yon, ay makakaranas again ng slavery or ng mga pananakop ni Haring Nebuchadnezzar or by the Babylonians. At nangyari po lahat ng yon dahil po sa katigasan ng ulo ng mga Israelita. Mangyayari po lahat ng yon. Ilan pong hari ang pinagdaanan ni Jeremiah? 5 hari po yun. Pero ni isa man ay hindi nakinig po. Wala po. Wala pong nabago sa mga Israelita. But sa panahon po natin, isang uri ng buhay ang hinahangad po ng Diyos sa bawat isa sa atin. Lahat po tayo may attitudes. Pinatatawa ko lang kayo, mag-isip kayo. Lahat po ng tao, yung pong walang attitudes dito, pwede lumabas. Pwede na umuwi. You know what? Attitudes. Lahat po ng tao, meron pong attitudes. At yan po yung mababasa po natin. Diya sa NIV, attitudes po ang ginamit. Attitudes. Pero sa King James is renewing of the mind. Mababasa po natin yan in Ephesians chapter 4, verses 23 to 24. And be renewed in the spirit of your mind. Kung makikita po natin yan sa NIV, let your attitudes, ano ba yun? Nasaan ba ang aking yan? Yung pong ipinapahayag dito sa NIV, kaya po dalawa ang aking Biblia. Ito po yung kauna-unahang Biblia bigay ng church. 1995 pa po yata ito. Baby pa si Brother Benjo. Ilan taon na yan? 1995. In Ephesians, basahin lang po natin saglit. Ephesians. Ephesians 4, in Ephesians 4, verses 23 and 24, ang liliit naman to. Philippians pala. Ephesians 4, bear with me po mga kapatid at medyo kahit nakasalamin po ako, nahihirapan ako kasi ang liliit. Verses 23 and 24. To be made new in the attitude of your mind. Sa King James, and be renewed in the spirit of your mind, the attitude of your mind. And to put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness. Mga kapahayagan po ng Diyos, salita ng Diyos, na kukuhanin ko na lang diya in Hebrews chapter 4, verses 12 and 13. Andito po yun, for the word of God is quick
and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Neither is there any creature that is not manifest in his sight, but all things are naked and open unto the eyes of him with whom we have to do. Kumusta na po mga kapatid ang atin pong mga attitudes patungkol sa ating tayo sa pananampalatayang ito? At dito na po, ginamit po si Pablo upang tayo, mga kapatid, ay makita po natin kung ano ang mga sinasabi dito sa bagong tipan patungkol po sa uri ng buhay tayo meron na nararapat sa harapan ng ating dakilang Diyos. Ang Diyos po ang pumili sa atin. Hindi po tayo ang pumili sa ating Diyos na sinasamba. That's in John 15, verse 16. Kaya nga po yung text natin sa umagang ito, amend your ways. You have not chosen me, but I have chosen you. Ang sabi po ng John 15, verse 16, and ordain you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it to you. May dalawa po akong tiyahe na parehas pong ventilator. May tubo. Yung isa, kapatid po ng tatay ko. Tanda na rin po. Siya po ay officer ng isang government na bangko. Mataas pong pwesto niya sa bangko. At tiyahin ko po na ito ay naka-confine, naka-ICU, sinabihan na po ng doktor, i-uwi niyo na lang. But sabi po ng doktor, kung i-uwi niyo yan, kailangan may magtatanggal ng ventilator, tapos magpipirma sa waiver or disclaimer. Baka po nasa baba pa lang, mamatay na yan, sabi daw po ng doktor. Yun po, nung kalakasan niya ay nandun po ang akin pong hangad na ma-share ang ating Panginoon Jesucristo. And I am always praying with her. Matandang dalaga po siya. But, ang tuwa po ng pamilya, buhay pa, naiuwi sa bahay, pero gustong-gusto na nilang kunin na ni Lord. Sabi ko, hindi pwede mangyari ang gusto ninyo. Si Lord ang nagtatakda ng buhay natin. Hindi po siya nagsasalita. Namulat lang ang mata. Ganon din po ang aking dalawang tiyahin ko para halos parehas na parehas ang sitwasyon. Yung tiyahin ko, last Monday, or hindi ko alam kung ilang araw na na-confine sa hospital. Yung aking isang tiyahin, kapatid ng tatay ko, mayaman, may pera. Pwede sabihin natin milyonaryo. Ngunit itong kapatid ng nanay ko, talaga pong mahirap. Nangihingi po ng abuloy para panggastos nila. Kaya ako po ay magpapaikot ng envelope, manghihingi rin po ako ng abuloy. Pastor, pwede ba?
yun po ang sitwasyon ko, mga kapatid. Yung tiyahin ko na mahirap na sa government hospital, tinanggihan na ng ospital, pinaalis na, ilipat na lang po niya ng ospital yan kasi wala po kaming equipment or mga gamit para sa sitwasyon ng tiyahin ko. Imagine nyo, nawala ng malay. Talagang walang malay yung tiyahin ko, sabi ng nanay ko. Hindi ko po dinalaw kasi toxic po. Infectious po ang sakit niya. May tubig na po ang baga. And sabi nga po ng doktor, yung talagang attending physician niya, ilipat na lang doon sa hospital sabi po natin private. And sabi po ng doktor, dalhin niyo siya doon sa hospital na yon dahil doon yata siya nagkiklinik. Ay wala daw pong babayaran. Imagine nyo, inambulansya, walang malay, dinala sa ospital. Ang tiyahin ko, I thought, ang nasa isip ko nga, Lord, according to your will, ingatan mo po ang aking tiyahin. Hindi ko po dinalaw. Pagdating po sa ospital, ayaw tanggapin. Dahil wala siyang assurance, hindi po sabi ko, bakit hindi kayo humingi ng assurance sa doktor? Natatanggap niyo sa ospital. Kasi po, nangangailangan ng ospital ng malaking halaga as paunang bayad para lang matanggap sa ospital. Kung titingnan po natin, si Brother Well, andyan ang biyaya ni Lord. Si Sister Ningning, immediate, mabilis. But our prayers, wala pong masabi po natin mabigat na sitwasyon upang mahirapan makarating ng heart center. Kung titingnan po natin ang comparison ng kay Lord at ng nasa mundong ito. Yung po mga anak ng aking tiyahin na kapatid po ng nanay ko, she's 84 years old. Kailangan pa pong manghingi. Sabi ng nanay ko, magbigay ka kahit magkano dahil pinanghihingi ng kapatid ko. Imagine nyo, nanay ko walang trabaho, walang kasama sa bahay, pero nakakabayad ng kuryente, telepono, with Netflix po. That is, makita po natin, kami nga po ni Pastor, walang trabaho Si Lord lang inaasahan. Makita po natin ang sinasabi po sa verse 3 ng Jeremiah. Thus saith the Lord of hosts, we have a sovereign God. Kagaya po ng ating mong tema sa taong ito, Hallelujah! Omnipotent God reigneth. Makita po natin ang kayang gawin ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kami ni Pastor, pakotse ni Lord. Kaya nga ni Pastor, hindi pa nung kamot. Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel. Hanggang sa panahon po natin, patuloy at patuloy pong ipinapahayag yan, mga kapatid. Amend your ways and your doings. Tayo po lahat will never grow kung ang intindihin po natin ay ang ating pong ate, ang ating attitudes. Our attitudes towards God. Palagi natin sinasabi, Lord, salamat to all these blessings.
Sa mga ginagawa mo sa buhay ko, what about yung ginagawa natin para sa Diyos? We are always praying, Lord, Lord, Lord. Bless me. Via second tournicles. Yeah. Thank you. Ano mo sabi dito in 2 Chronicles chapter 7 verse 14? If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Kumusta na po ang antas ng ating pagkakilala sa Diyos na ating sinasamba? Amend your ways and your doing. Baka doon sa sinasabi ni Pastor na palaging time, talent, and treasure, ilang percent na po ang nagagampanan po natin sa time, talent, and treasure? Hindi po ako perfect. May mga pula po rin, pa rin po kayo na pwede sabihin para sa akin. But still, mga kapatid, makita natin ang lubusan kung sino yung Diyos na ating sinasamba. If my people which are called by my name shall humble themselves. Attitude pa rin po yan. A positive attitude towards God, mga kapatid. Kumusta na po ang ating po mga attitudes? Dahil maraming iniaalok ang mundo, upang mapalayo tayo sa ating pong ating Diyos na sinasamba. Isa pong mixing mensahe na andoon ang patuloy na mapanghawakan po natin na ang ating Panginoon Jesucristo ay nag-alay ng kanyang buhay upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tandaan po natin yan. We have a God. We have a God na napakabuting Diyos, sabi nga po ng awit kanina. At pwede ko rin po sabihin na tayo po bilang mga mananampalataya, ano po ang sinasabi sa Acts 17:28? In Acts 17:28, in Him, walang may alam, for in Him we live and move and have our being. Kumusta na po ang pangungusap na ito ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin? For in Him we live and move and have our being. Kaya nga po, sabi po ni Haring David sa Salmo, in Psalms 51, verse 3, create in me, O God, a clean heart, or a pure heart. Psalms 51, verse 10. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me.
Isa pong maiksing mensahe, mga kapatid, ang patuloy na ini-encourage ko sa buhay po ng iglesia, mga kapatid. Yes, patuloy tayo nagpupuri ng papasalamat sa Diyos. Lord, salamat sa iyong mga dakila at yung mga manghanggawa sa buhay po ng bawat isa. Lalo na po sa iglesia. Do you really amend your ways and your doings towards our God? Para maranasan po natin ang sinasabi po ng Diyos o ni Haring David dito po sa verse 10, create in me a clean heart, O God. Sabi nga ni Pastor, hindi naman pwedeng ipilit eh. Hindi po pwedeng ipilit katulad po ng salita ng Diyos na ito in Jeremiah chapter 7, verse 3, Jeremiah 18:11, and Jeremiah 26:13. Iisa po ang pinapahayag ng Diyos doon, mga kapatid. Amend your ways and your doing. Kaya katulad po ng awitin, naaawitin ngayon ng men's ministry, ng mga kalalakihan. Ano po sabi doon sa awit? Lord, if you mark our transgressions, who would stand? Let us pray. Tayo po manalangin. Hallelujah. Father in heaven, muli po maraming po salamat sa buhay na biyaya mo po, Panginoon. Salamat, Lord, nakilala ka namin, O Diyos, nakilala ka ng iglesyang ito, that you are God, omnipotent, reigneth, na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Salamat, Lord, sa iyong biyaya. By your grace, O God, by your grace, O God, amin pong nararanasan ang buhay na ito, punong-puno, Panginoon, na iyong pagmamahal. At dakilan Diyos sa mga banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat. And truly, O God, patuloy turuan mo nga po kami, Panginoon. Turuan mo nga po kami, Panginoon. Sa naging kapahayagan po ng iyong salita from the book of Jeremiah, dakilan Diyos, that we may amend our ways and our doings sa iyong harapan, dakilan Diyos, upang maranasan po namin ang buhay na tinatamasa po namin sa piling mo po, Panginoong Hesukristo. Ay ito po muli, Panginoon, ang aming po samot dalangin. Pagpalain po, Panginoon, ang lahat ng ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen.